Habang binabaha ngayon sa Cebu, isang pangalan ang trending sa social media. Si Slater Young, dating PBB housemate at ngayon ay engineer-developer, ang itinuturong dahilan ng ilang netizens sa matinding pagbaha sa lungsod. Pero totoo nga ba ito o may mas malalim na kwento sa likod ng viral issue? Viral ngayon si Slater Young matapos siyang sisihin ng ilang netizens sa nangyaring pagbaha sa Cebu. Nitong linggo lang, dinaanan ng malakas na bagyo ang Visayas na nagdulot ng landslide at matinding baha sa ilang barangay. Sa gitna ng mga video at larawan ng baha na nag-viral online, may mga nagsasabing konektado raw ito sa project ni Slater na tinatawag na Monterrasas. Ayon sa kanila, dahil daw sa pagtatayo ng mga bahay sa bundok, naapektuhan ang daloy ng tubig at mas lumala ang pagbaha. Ang Monterrasas Prime Cebu ay isang high-end residential development na matatagpuan sa Guadalupe, Cebu City. Isa ito sa mga tinatawag na upland projects o mga proyektong itinatayo sa mga burol at bundok ng lungsod. Marami ang humanga sa disenyo at modernong layout ng Monterrasas, ngunit may ilan ding nagbabala noon pa man na maaaring magkaroon ito ng epekto sa kapaligiran. Ayon sa ilang residente, noong mga nakaraang bagyo, hindi pa ganon kalala ang baha. Pero ngayon, tila mas mabilis bumaha at mas matindi ang epekto sa mga mabababang lugar. Dahil dito, naging mainit na usapin ang environmental impact ng mga malalaking proyekto sa bundok. Sa social media, kumalat ang mga komento at posts na nagsasabing dapat managot ang mga developer ng Monterrasas. May mga nagsabi na binago raw ng proyekto ang natural na daloy ng tubig, tinanggal ang mga puno, at tinabasan ang mga bahagi ng bundok. Ayon pa sa ilan, kahit gaano kaganda ang drainage system ng isang project, kung nabago na ang natural slope ng lupa, posible pa ring bumaha sa mga lugar sa ibaba. Ngunit may iba namang nagsasabi na hindi patas na isisi lahat kay Slater dahil bagyo pa rin ang pangunahing dahilan ng pagbaha at matagal na ring may problema ang drainage system ng lungsod. Sa gitna ng batikos, nagsalita si Slater Young at ipinaliwanag ang panig niya. Ayon sa kanya, hindi ito basta-basta project lamang. Dumaan umano ito sa mahigit 300 design revisions bago ito tuluyang na-approve. May mga soil tests at environmental clearances din daw na isinagawa bago magsimula ang construction. Idinagdag pa ni Slater na may 19 na detention ponds sa proyekto upang masalo ang ulan at maiwasan ang mabilis na pag-agos ng tubig. Bukas din daw sila sa pakikipag-ugnayan sa mga eksperto at local government units para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa paligid. Habang nagpapatuloy ang usapin, ilang opisyal ng lungsod ang nagsabing dapat pag-aralan ng mabuti ang lahat ng upland developments sa Cebu. Ayon sa kanila, hindi sapat na isang project lang ang tinitingnan. Kailangan daw may master plan mula bundok hanggang sa mga mabababang barangay upang hindi maipon ang tubig at magdulot ng baha. Ilang environmental groups naman ang nananawagan ng mas mahigpit na regulasyon sa pagtatayo ng mga bahay o gusali sa mga slope areas. Para sa kanila, kahit may drainage o detention ponds, kung wala ng mga punong sumisipsip ng tubig, hindi pa rin sapat iyon upang mapigilan ang baha. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May mga naniniwalang bahagi si Slater Young ng mas malawak na problema sa urban development at may mga naniniwala namang unfair na isisi lahat sa kanya. Ang malinaw lang, habang patuloy ang pag-unlad sa mga bundok ng Cebu, kasabay din dapat ang masusing pag-iingat at maayos na plano para sa kalikasan at kaligtasan ng mga residente. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa isang proyekto, kundi sa kung paano natin binabalanse ang pag-unlad at kalikasan.